alam ko sino mastermind. Sa tingin mo, may lakas ako na loob na alamin sa estado kong ito? Sunod-sunod na pumatak ang luha nito at umupo sa gilid at niyakap ang tuhod nito. Umupo rin ako sa tabi nito. Kendra, paano kung sabihin ko sa'yo na tutulungan kita? Justice? Pwede nating makuha yan ngayon. Matagal na yun, Amira. Malabo na nating mahanap ang mga demonyong sumira ng buhay ko. Iyak ng iyak na sabi nito. Tutulungan kita. Ipangako mo lang sa akin na magiging okay ka na kapag natapos na lahat ng ito. Sabi ko rito, sa ganitong laro, subukan mo muna ang pinakamadaling step, ang paniga ng malambot na parte ng target, ang puso nito. Kung hindi iyon makuha, then treat him or her like your top enemy. Hindi mo kailangang ipagsiksikan ang sarili mo just to get his or her sympathy. You don't need that. I don't need it. Tinabig nito ang kamay ko at tumayo na. Huwag mong guluhin ang isip ko. Nandito ako para bawiin ang fiancé ko. Try it. I don't mind. Cool na sabi ko at iniwan na ito sa labas. Hindi ito makapapasok hanggat hindi ko ito binabalikan. Tumambay ako sa guardhouse. Waring musika ang inis na tinig nito. Gusto ko itong turuan ng leksyon. Sa simpleng paraang ganito ay mabawasan man lang ang sungay nito. Open the gate! Wala kayong silbi! Sigaw ni Kendra. Nang makita ko sa inaantabayan ng orasan ng pinakihintay ay nagpa siya kong buksan na iyon. Come in! How dare you! Galit na tili nito at akma na sana ako susugurin ngunit mabilis ko itong tinabig dahilan para mapasalampak ito sa lapag. Hindi sa lahat ng oras magpapasansya ako sa'yo. Sa tigas ng ulo mo, sa tingin ko kailangan palambutin ko iyan. Or baka naman si Ala magpapalambot dyan. Sa tingin mo, pwede ko kaya siyang tawagan? Nakangising tanong ko rito na ikinatigil nito sa pagwawala. What? Gulat na anas nito. I'm not stupid. Bakit kailangan mo pambawiin si Kurt kung meron ka naman ng L? Ano ba yung sinasabi mo? Inis na tanong nito ngunit naging mailap din ang ekspresyon ng mukha. Gusto mo bang dalhin ko ang ulo ng lalaki iyon sa harap mo? As of now, kasalukuyan siyang nasa pag-aari niyang kondo. Mukhang may usapan kayo. Sweet, no? Sabay pa talaga kayo umuwi. Boss lang ba? Manager? Boss ko lang ang taong yun. Boss with benefits? How is it? A dirty hot sex with your boss? Kaya nung makita kita noon, ay halos hindi ka makalakad pa uwi? Nakangising tanong ko rito. Stop, Amira! Pulang-pula na mukha nito. Hindi ko alam kung galit na ba ito o dahil nahihiya ito na may nakakaalam sa mga sex escapades nito. Walang masama kung aminin mo na lang sa sarili mong matagal nang hindi si Kurt ang nasa puso mo. Hindi ka dapat matakot na sundin iyan. After all, malabo mo na rin namang makuha si Kurt. Kahit ipagtulakan ko pa iyon, sa akin pa rin siya babalik. Much better kung mag-isip ka ng mabuti. Amira, hindi ko pwedeng sirain ang plan. Natigilan ito nang ma-realize ang sinabi nito. Napangisi naman ako at nagkibit-balikat na lang. Choice ni Kendra kung pipiliin niya ay ang magulang niya. Kung sundin man ito ang gusto nila ay wala na ako magagawa kung hindi ang labanan sila. Kung may tatlo man akong goal sa misyong kong ito. Unay ang pagbayari ng mga kumidnap sa amin dati. Pangalawa, protektahan si Kurt sa mga gustong manamantala rito. Pangatlo, ang buuin ng pamilya ko na kasama si Kurt at ang mga anak namin. That's my goal. Kaya gustong-gusto ko na itong matapos. Napabuntong hininga ako. Bukas na ang pinakahihintay kong gabi ng paniningil. At titiyakin ko magdurusa ang dapat na magdusa. Bakit isinama niyo pa ang babaeng iyan? Disgustong tanong na matanda nang pumasok kami sa mansyon ng mga Markwright. As usual, armado ang mga guards na palitang rumoronda sa palibot ng mansyon. Ayon kay Tori, may isang pasilyo daw ng mansyon ang hindi sakop ng CCTV. Yes, nahak nga nito ang CCTV ng mansyon ng matanda. Pinapanood ang mga kilos nila nang hindi namamalayan ng mga ito. Madalas daw magtungo ang matanda doon at si Alana Strateb, kasama ang dalawang mates na palaging may bitbit na tray na puno ng pagkain. Yan lang ang target kong pasukin ngayon. Hindi ko man makuha ang matanda, at least malaman ko naman kung nasaan ito. Magdi-dinner lang kami dito, dahil yun ang request ng matanda.
Well, sabit lang talaga ako rito pero ipinilit ni Kurt na sumama ako. Nakasimangot na naman si Kendra. Hindi ko alam kung ano na naman ang ginawa kong kasalanan dito. Ayaw mo po ba yun, Lolo? Makakasama mo sa huling pagkakataon ng daughter-in-law mo? Biro ko rito. Sana nga, huling pagkakataon na ito. Tumalikod na ito. Agad namang sumunod si Alana Stratab na nakuha pang sumulyap sa akin. Kaya naman kinindatan ko ito. Tinupad naman ito ang usapan namin. Lagi ito nakabuntot sa matanda. According na rin sa kasamahan namin sa organization na nagbabantay kay Alana Stratab. Hindi rin nakakapag-usap sa phone dahil nga madalas nakabuntot si Alana. Sungit naman talaga na matandang iyon. Nailing na sabi ko kina Kurt at Kendra na ngayon ay mukhang tuko na magkayakap. Mukhang napipilitan lang ang asawa ko, ganoon din naman si Kendra. Bahala na muna sila. May goal ako ngayon. Pagdating namin sa dining room, marami ang nakahandang pagkain doon. Parang yung laging set up sa bahay ni Kurt. Kapag yung chef ang naghahanda ng pagkain namin mag-asawa, and as expected, si Kendra ay agad na hinila sa kabilang parte si Kurt at sila ang magkatabi. Si Alana Stratab naman ang katabi ko. Siguro naman, hindi magiging mahirap ang paghiwalay ninyo. Tutulong ang abogado ko sa pag-asikaso ng annulment nyo. Sabi ng matanda. Hindi ko pa manahawakan ng kutsara ko pero bumanat na ito. Don't worry, maaaring gabitin ni Kurt sa kaso na hindi ko siya mabigyan ng anak. Kayang-kaya namin matapos iyon nang hindi na kayo nakikialam. Nakangising anas ko sa matanda. Tumalim ang ekspresyon ng tingin nito sa akin. Kasalanan talaga ni Kendra ito. Sir, takot na sabi ni Kendra. Ginagap naman ni Kurt ang kamay ni Kendra. Kung hindi ko gumawa ng reckless na hakbang, hindi sana kayo nagka-problema sa relasyon ninyo. Wala naman silang problema sa relasyon nila. You see, hindi rin naman ako ahadlang. Sinulyapan ko si Alana na umirap na naman. Tsak na kumukulo na ang dugo nito. Sa ideya pa lang na napunta na sa akin ang yamang inaasam nito. May backup plan naman ako. In case na may hindi inaasahang mangyari, maibabalik kay Kurt ang lahat. Hindi ko nalang ipinaalam sa asawa dahil ayokong isipin nito na may negative thoughts ako kahit pa handa na kami. Kahit naman may sa pusa ang buhay ko, hindi pa rin naman namin alam ang mangyayari. Sa mga lumipas na oras, hindi na nila ako isinali sa usapan. Madaling-madali talaga ang mga ito sa plano nila. Kita mo naman, hindi pa man labis na nakakapagpahinga si Kendra sa biyahe niya, pinapunta na agad sila sa mansyon. Dito rin kami matutulog as expected. Si Kurt at Kendra ang magkasama sa silid. Tiwala ko kay Kurt. Alam nito ang kakayahan ko. Kahit tinititigan ko lang ito noong papasok na sila sa dating silid nito kasama si Kendra, kita mo sa mukha nito ang takot sa tingin ko. Sumanyas pa ito sa akin na tatawag daw ito. Ikaw? Sa guest room ko matutulog. Sabi ni Alana na tumalikod na. Kaya naman sumunod agad ako dito. Napansin ko na kanina ang hallway na pinupuntahan ni Alana at Zopronio sa mansyon na ito. Nasa kabilang bahagi iyon. Ang binabaybay namin pasilyo ay palayo sa bahaging iyon. Pero ayos lang. Maaari akong dumaan sa balcony ng guest room. Kailangan ko lang mag-ingat sa mga guards. May dala rin akong spycam na pwedeng kontrolin ng remote. Para iyong drone na sa sobrang liit ay wari nilang insekto. Kung may makakapansin man doon, may button sa controller upang sumabog iyon. Hindi talaga bigo ang mga agents sa organization pagdating sa mga spy devices. Gamit na gamit namin iyon. Bakit ba kasi sumama ka pa? Inis na tanong ni Alana pagdating namin sa mismong silid. Namiss kasi kita, mommy. Biro ko rito. Shut up! Bantayan mo mabuti si tatang. Sige ka, baka hindi kita pamanahan. Biro ko rito na malakas nitong ikinasinghap. How dare you! Kaya kailangan mo magpakabait. By the way, alam mo bang kilala ko na ang anak ng asawa mo? Anak ng asawa ko? Nagpapatuwa ka ba? Hindi kayo nagkaanak ni Tress McWright. Pero sa last will niya, may parte roon na nakalaan para sa nawawala niyang anak. Imposibleng hindi mo yun alam. Di ba't sinuhulan mo yung abogado na hindi yun ipaalam kay Kurt at kay Senior Theodore McWright? Sino ka ba talaga? Kaano kalawak ang connection mo? Ngumisi ako rito. Malawak. Sa sobrang lawak, lahat ng baho ninyo'y alam ko. Kaya be nice, okay? Ani ko rito na tinawanan pa ito. Saka pumasok sa silid at inilok iyon. Amira,
Tinap ko ang hikaw ko na may chip kung saan konektado sa microphone sa loob ng damit ko. Yes? Ani ko kay Tori. She's monitoring my mission today. Huwag ka nang pumunta sa location. Gumamit ka na lang ng device. Dahil madalas kumakasama si Tori, pag nasa mission ako, alam ko na ibig sabihin noon. Delikadong ituloy pa. Okay, magsaset up muna pala ako. Inilabas ko sa bag ko ang mga gagamitin ko. Nang handa na, hinawakan ko ng controller at sinubukan ng simulan ang mission. Nang umangat ang device, mabilis ko iyong kinontrol patungo sa target na location. Kahit malayong distansya ay ayos lang. Napapanood ko sa monitor ng laptop ko ang nasa sagap ng camera. Wala ring nililikhang tunog iyon kaya naman safe. Sa controller makikita ang location na nararating nito. Kung kailangan ban lumiko. Nakita ko pa sa monitor ang matandang impostor. Sinabayan iyon ng device. Ipinatong ko pa iyon sa ulo nito dahil sa sobrang gaan at liit ay hindi malang nito nahahalata. Hinintay ko lang na huminto ito. Dim lang ang ilaw kaya mas lalong hindi halata. Binuksan nito ang pinto at pumasok sa loob. Ipinamasto ko muna sa bandang likuran nito ang spycam upang mas makita ang kabuuan ng silid. Tumambad sa akin sa isang bahagi ng silid ang isang lalaking balbas sarado. Nakaupo sa isang wheelchair na nakakadena naman sa paanan ng kama. Sa ayos nito, mukhang hindi ito makakatakbo kapag itinakas ito ng isa o dalawa sa mga kasama ko. Kakailanganin ng isang team para makuha ito sa mansyon at mailayo. Kung mag-usap man ito, tiyak na maririnig din kaya naman mas nag-focus ako sa pag-control. Bahagyang inilapit ko sa matandang nakaupo sa wheelchair ang camera. Wait lang, scanning. Dinig kong sabi ni Tori. Go on, chill lang ako rito. Tugon ko rito. Done. Saka ako inabante iyon at inilagay sa pinaka-corner upang makita pareho ang mga ito. Good evening, boss. Tawa-tawang sabi ni Zopronia Ibon. Ang impostor sa matandang wala man lang reaksyon sa pagdating nito. Alam mo bang bukas na magaganap ang inaasam namin ni Alana? Makukuha na namin ang lahat-lahat ang yaman mo. Zopronia. Is it worth it? Pinaghirapan ng iba, nais mong makuha? Ipinapahalata mo lang iho na wala kang itlog niyan eh. Tumawa pa ang matanda sa insultong sinabi nito. Iisang muka pero halataan din naranas na hirap ng isa. Kahit insultuhin mo ako ng ilang ulit, I don't give it a damn. Hanggat sunod-sunuran ka sa akin, hanggat napapaikot ko ang anak mong si Kurt, everything is fine and worth it. Disgusting! Am I? Paano nga ba kapag nalaman ni Kurt na ikaw ang ama niya? Na ikaw na kinalakhan niyang lolo ay tatay pala niya? Sigurado isang malaking dagok ng batang inyo ng balita. Tumawa ito na waring sayang-saya talaga. My son is not stupid. He'll know what to do in that situation. Confident na sabi nito sabay kibit balikat. Inis na tumalikod na si Zopronia Ibon. Iniwan na matandang naiwang malalim na napapaisip. Saka nito pilit na itinatayo ang sarili. Ngunit bigo itong makatayo roon. Kinontrol ko ang device pabalik sa silid na inuukup ako. Saka iniayos ang lahat ng gamit. Senatori na ang bahala sa escape plan. Habang abala ko sa engagement party na gaganapin bukas sa gitna ng karagatan. Maaga kaming umalis sa mansyon pero pagdating doon ay nagpaalam agad ako sa mag-asawa na aalis. Gusto pa nga ni Kurt na magsama ako ng bodyguards, ngunit tumanggi ako. Ngayon kasama ko si Elle. Kapwa kami hubad at hinihingal pa na magkayakap sa kama. Hindi ako tinigilan ni Luis, katatawag upang magkita raw kami. Alam kong mamayang gabi ay plano na mag-propose ni Kurt sa akin. At alam din ng lalaki sa akin tabi na magaganap na iyon mamaya. Hindi ko mabasa ang iniisip nito. Pagdating ko sa kondo nito, hinila na lang niya ako basta at dinala nito sa silid niya. Wala man lang mga salitang namutawi sa bibig nito na mas ikinababahala ko. Kung makikialam ito sa mangyayari mamaya, posibleng ikapahamak nito iyon. Hindi magugustuhan ng aking ama kung makikialam ito. Puko ko sa atensyon nito. Sinulyapan niya ako ngunit muling nag-iwas ng tingin. What's wrong with you? Hindi ka na naman ba kinokontak ng girlfriend mo? Hindi ko napigil ang makadama ng panibugho sa sinabi. Never ko pang nakilala ang kasintahan nito pero hindi ko man aminin sa lalaki ay punong-puno ang puso ko ng inggit para sa babae. Stop! Saway nito.
Ayaw ba nitong pag-usapan namin ng babae? Ganoon ka-importante dito ang babae at ayaw nitong binibigkas ko iyon. Ano nga bang karapatan ko? Sabit lang ako sa relasyon nito at ng kasintahan nito. Fine. Akma na akong tatayo at iiwanan ito nang muli ako nitong kabigin. Bumagsak ako sa kama at mabilis itong pumatong sa akin. Uuwi na ako. Kailangan ko pa maganda para mamayang gabi. Can you please stay here? Dito ka na lang. Oh, hindi pwede. Hinihintay ako ni Kurt. Matagal mo nang alam na hindi ikaw mahal niya. Bakit kailangan mo pang ipagsiksikan ang sarili mo sa lalaking hindi ka mahal? Dahil yun lang ang paraan para maging maayos ang buhay ko. Luha ang sigaw ko rito. Kaya ko ibigay sa'yo lahat ng gusto mo. Just stay. Para ano? Maging kabit mo? Habang nagkukumahog ka sa kasintahan mo, ano ako? Maghihintay sa'yo? Ganun ba gusto mo mangyari? Inis na sabi ko rito. Kung sabihin kong kaya kitang piliin, hindi mo na ba itutuloy ang plano mo? Tanong nito sa akin. Natigilan ako. Kaya nga ba niya ako ang piliin? Parang hindi naman. Hindi mo ako kayang piliin. Kasi kung kaya mo, hindi na sana tayo umabot ng 3 taon na side chick lang ako. Other woman mo. Itinula ko ito. Ito ang dahilan ko bakit nagbago ang damdamin ko kay Kurt. Matagal ko nang nakita ang sarili ko na magiging asawa ni Kurt pero nang makilala ko ito, hindi ko man aminin sa sarili ko noon. Alam ko nahulog na ako rito. Iba yung comfort na binibigay nito sa akin. Ibang-iba. At kung pipiliin ko ito, wala pa rin katiyakan ng buhay ko dahil tiyak na hindi papayag ang ama ko na hindi masunod ang plano nito. Kaya ko. Malungkot na usal nito, sabay iwas ng tingin. Pero baka hindi ako ang gustuhin mong piliin. Hindi ako nakatugon sa sinabi nito. Tumayo na ito at iniwan akong tulala lang habang sunod-sunod na pumapatak ang luha ko. Nang tumunog ang cellphone ko at makita ko ang pangalan ng aking ina, nagpasya na ako magbihis at umalis. Please, wag. Huwag mo nang ituloy. Ako na lang. Luha ang pagmamakaawa ni Amira habang nakaluhod at nakayakap sa tuhod ni Kurt. Naawa rin ako kay Amira. Alam kong mahal na nito si Kurt pero ang pagmamahal na iyon ang magpapahamak dito. At ayoko mangyari iyon kay Amira. Kunwari galit na pumasok ako ng mansyon at tinila ang buhok nito upang mailayo kay Kurt. Ang kapal na mukha mo. Hindi ka pipiliin ni Kurt. Gigil na hiyaw ko rito. Umiiyak na rin ako nang bitawan ko ang buhok nito at lumapit kay Kurt at yumakap dito. Tama na. Pagod na wika ni Kurt. Si Kendra ang mahal ko at ang pipiliin ko. Hindi ikaw, Amira. Ani Kurt. Akala ko tutupad ka sa usapan natin, Amira. Pero tatraidorin mo pala ako. Gigil na hiyaw ko rito. That's enough. Babe, akyat na tayo sa kwarto. Malambing na sabi ni Kurt sa akin. Napabungis-ngis ako nang makitang nakaakyat na ang mga ito. Best actress ka talaga, Amira. Ikaw na talaga. Tiyak na na-shock ang asawa ko sa sobrang gulat nang bigla nila ako umiyak at lumuhod sa harap nito. Napansin ko kasi si Kendra kaya biglang nagising ang actress na character ko. Sa'yo na talaga ang corona. Alam ko susubok pa ang babaeng iyan na baguhin ang isip ni Kurt. Bantayan mo mabuti. Isasama lang natin yan sa trip na ito upang hindi tayo mahirapan sa annulment nila ni Kurt. Yes pa. Takot na sabi ko sa matanda. Tumango naman ito at sumanyas na lumayo na ako. Napansin kasi nitong palapit si Alana Stratab na kinakasama nito. Pero hindi maipagsigawan dahil dating asawa ni Tras McWright. Lumapit ako kay Mommy na panay ang sulyap kay Papa. Mukhang gusto nito lumapit sa matanda ngunit takot na baka masabunutan ni Alana. Siguraduhin mong makukuha mo lahat ng yaman ni Kurt para maisupalpal natin sa babaeng niya na sa atin papa mo. Mom, akala ko ba mahal mo ang daddy ni Amira? Iha, makakasama ko pa ba ang taong nasa hukay na? May bibili ba ako ng alahas at damit? Of course not. Saka ang Papa Zopronio mo ang dahilan kung bakit isinisiksik ko rin sa pamilya ni Amira ang sarili ko. Alam mo namang mahal na mahal namin ang papa mong isa't isa. Sa sobrang pagmamahal niya sa akin, binigyan pa ako ng mga bodyguards. Pagyayabang nito. I doubt it. Sarili lang ni Papa ang mahal niya.
Selfish ang ama ko dahil kahit sarili niyang anak ay kaya niyang gamitin para sa ikayayaman niya. Kendra! Tawag ni Amira sa akin. Lumingon ako rito saka nagpaalam kay mommy na pupuntahan lang saglit sa Amira. Malapit na kami umalis. May ilang bagay lang na iniaakyat sa yate para sa isang gabi na paglaot namin. Amira. Hinawakan niya ako sa pulso at bahagyang hinila patungo sa yate. Pumanhi kami roon. Ano bang kailangan mo? Nakangat ang kilay na tanong ko rito. Tiyak na pinapanood kami ni Papa ngayon. Namamaus na nga ang kamay ko sa sobrang kaba. Umiwas ka sa mga bodyguards ng mommy mo. Mariimbili nito. Why? Takang tanong ko at pasimpleng sinulya pa ng mga iyon. Pawang mga naka-jacket ang mga ito. Waring iyon na ang pormahan ng mga bodyguards pero natigilan ako nang mapansin ko ang kamay ng isa. Takang napatingin ako kay Amira. Umiwas ka sa kanila. Amira, that tattoo. Oh God. Ginagap nito ang kamay ko. Nanginginig na kasi iyon. Pamilyar ang tattoo na iyon. Kung bodyguards ni mommy ang mga iyon at si Papa ang talagang boss ng mga ito, ibig sabihin, sinulyapan kong muli ang mga ito. Calm down. Huwag mo ipahalata na takot ka. Basta manatili kang malayo sa kanila. Tumango naman ito. Bakit mabait ka pa rin sa akin? Ako ang pakakasalan ni Kurt after ng divorce niyo. Biglang lumungkot ang ekspresyon ng mukha nito. Wala namang mababago. Ikaw ang mahal ni Kurt. Kung sino ang mahal niya, kailangan ko tanggapin na bukal sa loob. Tamo ka na mahanap ko rin yung taong para sa akin. Kapag dumating ang oras na iyon, hindi ko nasasayangin pa. Sabi nito pagkatapos ay mariing bumuntong hininga. Amira. Gusto ko mag-sorry dito pero naiipit din naman ako. Yung galit ko noon dito, pinalala ko lang naman iyon upang mailayo ko ang loob ko rito. Gagamitin din ito ni Papa. Ayoko namang mangyari iyon. Kung gusto mong lumayo, sabihan mo lang ako. Sabi nito, saka ko tinalikuran at iniwan na doon. Si Al. Kailangan ko si Al. Naninikip ka sa dibdib ko. Si Al lang ang tanging makapagpaparamdam na hindi ako mag-isa. Pero dahil sa sitwasyon ko, ako lang ang meron ako. Puntahan mo si Kendra. Ako na bahala sa mga kaibigan mo. Itinext ko kaagad si Kurt na makita kong hindi okay si Kendra. May ilan sa mga kaibigan nito ang inimbita nito. Naipaliwanag na ni Kurt sa mga ito ang posibleng mangyari. Kaya nga sina Shade, Landon, Carlo at Boss H lang ang nandito ngayon. Everything is set, Amira? Tanong ni Hendrix o mas kilala bilang Boss H. Yeah, everything is ready. Mawawala ng signal mamaya upang mapigil ang anumang tawag or text. Good. Tugon nito. Nang marinig namin maaari nang sumakay, nagpaalam na ako sa mga ito upang mag-assist. Nakita ko pang yakap-yakap ni Kurt si Kendra. Sa lahat ng napagkasunduan namin ni Kurt, walang pag-aalinlangan na sumang-ayon ako nang sabihin nitong subukan naming tulungan si Kendra. Sa nakikita ko rito, naiipit lang din ito. Kung hindi pa nga ako nagkakamali, mahal din ito si Luis. Pero hindi nito maituloy ang relasyon sa lalaki dahil sa plano ng ama nito. Pero tiyak na masasaktan din ito kapag nalaman nito kung sino si Luis sa buhay nito. Ibinalik ko ang atensyon sa pagmamaneho sa mga crew na kasama namin ngayon. Upang palabasin talaga na surprise proposal and engagement party ang gabing ito. Kunwari hindi alam ni Kendra. Nakakubli pa ang gagamitin namin sa setup mamaya. I even asked Kurt kung dala na ba nito ang singsing na binili nito. Muntik pang makalimutan ng gago. Sapat ang mga silid upang ukupahin ang mahigit 20 na katao. Nagkaroon pa ako ng oras kanina upang kausapin si Luis bago kami nagtungo dito sa daungan. Muli ay naalala ko na naman ang araw na kinausap ko si Luis. Huminto ang sasakyan na kulay itim sa tapat ng coffee shop. Iyon na ang sasakyan na hinihintay ko. 30 minutes lang ang oras na inilaan ko upang gawin ang task ko sa taong hinihintay ko. Nang pumasok ito sa coffee shop ay mabilis ako sa menyas dito. Agad naman ako ditong nakita at mabilis na humakbang papalapit sa akin. Nice to see you again. Amira McCrite? May naglalarong ngisi sa labi nito. Stop acting. Nag-cool and arrogant. Alam kong ikaw si Al, na boss ni Kendra. Natigilan na to at napabuntong hininga. Alam ko rin ikaw yung lalaking nang rape sa kanya. Doon na, namutla ang maputing mukha nito. Kumayom ang kamaunawaring pinakakalma nito ang sarili.
Well, alam ko namang dahil iyon sa gamot na itinurok sa'yo. Kaya ka ba lumalapit sa kanya? Paano mo nalaman? Kasi maganda ako. Umiling ito sa nonsense na sagot ko. Anong plano mo? Plano? Don't tell me wala kang gagawin. Oh, come on. Hindi ka magtsatsaga ng ilang taon para lang mapunta sa wala. You love her, don't you? Sa tingin mo, may magagawa pa ako? Coward. Siguro, kaya hindi mo maipagtapad kay Kendra ang tungkol sa identity mo ay dahil takot ka. Nagawa ko pang tumawa rito. Napakaangas nito noong nasa rest house ni Kurt sa Zambales. Tapos ganito makikita kong asta nito ngayon? Oh, come on. Mahal niya si Kurt. Naniwala ka naman. Tanga. Oops, masyado yatang harsh iyon. But yeah, I don't give it a damn. Kung mahal mo siya, dapat ipinagtapat mo rin na yung babae sa phone mo ay secretary mo lang. Ginawa mo pang side chick si Kendra eh. I'll give you a second chance. Wala kang kasalanan. Hindi mo ginusto ang nangyari. Nakikita ko ring attach sa iyong kapatid ko. Chance ito na makapagtapat ka sa kanya. Si Kendra na magdi-decide kung tatanggapin ka niya. So ano? Deal or no deal? Anong dapat kong gawin? Tanong nito. Simple lang. Kinandatan ko pa ito. Everything is set. Nakapwesto na si Tina. Dinig kong sabi ni Tori. Malakang tuwala ko kina Tina. May lalabas nila ang matanda. Papadilim na. Nakaset na ang lahat sa location nyo ngayon. Mula sa south, may isla. Inisa-isa nito ang mga islang maaaring puntahan. Kung kailangan namin isagawa ang plan B. Kung hindi agad mahukuha ng mabilisan ay kailangang mabaling sa ibang atensyon ng mga tao sa yating ito. Sinulyapan ko si Kurt na nakaluhod sa harapan ni Kendra, habang si Kendra ay luhaan at waring gulat na gulat sa sorpresa para rito. Of course! Sinuot na ni Kurt ang singsing. Kunwari naluluhang nag-iwas ako ng tingin. Prinaktas pa ni Kurt kanina iyan. Para itong timang sa harap ko habang nasa likod ko ito. Tumayo si Kurt pagkasuot ng singsing kay Kendra at mahigpit itong niyakap. Saka naman nag-play ang video na inihanda ko. Wala na sa akin ang lahat ng assets ko. Hindi ko alam na ninakaw na pala yun sa akin. Nakita ko ang biglang pagtayo na matanda nang marinig sa buong yate ang tinig ni Kurt. Bakit kailangan niyang gawin iyon? Paano kasal niyo ni Kendra? Sinulyapan ko si Kendra na natigilan ng madinig ang pamilyar na tinig. It's Luis. Ang kumidnap sa dalawang dalagitan noon ay grupo ng Ambrose Gang. Walang nakaalam kung sino ang leader noon. Ang isa sa dalagita ay hinalay. Napalitan iyon ng panibagong tinig. Mula iyon sa pulis na sumubok na humanap ng evidence dati sa kidnapping na magkasunod na naganap. Si Kendra ay mabilis na kinabig ni Kurt at mahigpit na niyakap. Itigil niyo yan! Sigaw ni Zopronio ngunit nagpatuloy lang iyon. Pinatay ni Zapreya ang partner niya si Quinto Roberts, ang ama ni Amira at ama-amahan ni Kendra. Tinig naman iyon ng kasambahay na witness sa ginawa ni Tita Zapreya sa aking ama. Lahat ay napatingin dito lalo pa na magpatuloy ang babae sa pagsasalita. Pulit-ulit na sinabi ni Ma'am Zapreya na dapat na raw magpahinga ang tatay ni Amira. Minarin niya po ito tapos nagpanggap siyang walang ginawang masama. Hindi totoo yan! Hiyaw ni Tita Zapreya. Hinampas pa nga nito ang lamesa. Amira, pwede tumigil ka na. Wala namang katotohanan niya mga yan. Huwag mong sirain ang gabing ito para sa amin. Pakiusap ni Kendra. Wala akong kinalaman dyan. Luwa ang tanggi ko. Tita Zapreya, bakit mo pinatay ang daddy ko? Do something! Pagmamakaawa na hingi ng tulong ni Tita kay Zopronio. Takpin niyo ang babaeng yan! Maring utos ng matanda sa mga tauhan. Bakit mo pinatay ang daddy ko? Malakas kong hiyaw rito. Calm down, Amira. Sabi ni Landon akmang lalapit sa akin ngunit umiling ako. Part of the plan. Bakit iya? Kaya mo bang patunayan ang mga iyan? Nakangisi ng tanong ng matanda. Pinatay ni Tita Zapreya ang ama ko. May witness ako sa ginawa niya, pati noong nakidnap kami ni Kendra. Sunod-sunod na umiling si Kendra. Worrying nagmamakaawang huwag kong isawalat iyon. Hinalay siya. Amira! Hiyaw ni Kendra ngunit hindi ko man lang ito tiningnan. Hinalay? No! Hindi totoo yan! Huwag kang gumawa ng kwento! Sigaw ni Tita Zapreya. Hinalay siya na lalaking nakidnap nila.
para may sakato para ng plano. Tinurukan nila ng gamot. Nababoy ang anak mo, Tita Zafreya, dahil na rin sa inyo. Sabi ko pa, Kendra? Tell me, it's not true, right? Ang ina ni Kendra na lumapit dito ay mabilis na tinabig ni Kendra. Nang tingnan ko naman ang ama nito ay shock ang nakalarawan sa mukha nito. Tell you the truth? Malakas na hiyaw ni Kendra. Yes, ginahasa ako. Wala akong kalaban-laban. Hindi ko rin masisisi yung taong humalay sa akin kasi biktima lang din siya, Mom. Kayo nagpadukot kay Amira, di ba? Tanong nito sa ina. No! Tulir nang sabi ni Tita Zafreya. Kayo na ipapandahilan kung bakit ako napagsamantalahan. Kilala ko ang tattoo na ito. Humakbang si Kendra at hinaklit ang jacket ng isa sa bodyguard ng mommy nito. Nakita ko na ang tattoo na ito. Yung mga lalaki dumukot sa amin, may ganito sila. Pag-usapan natin ito sa kwarto. Sigaw na Zopronyo. Why? Family talk? Nakangising tanong ko kay Zopronyo Ibon. What are you talking about? Kurt, hindi siya lolo mo. Kasalukuyang nakakulong ang tunay mo lolo sa mansyon. Kunwari, sabi ko pero nasabi ko na iyon dito kagabi. Pinaglalaroan ka lang ng mga yan. That's not true. Hiyaw ni Kurt. Lo, ano ba ito? Tanong ni Kurt kay Zopronyo. Ako nang bahalang umayos dito, Apo. Isama mo na muna mga kaibigan mo sa loob. Sabi na matanda. Si Kandrang naunang tumakbong paalis. Wala nang humabol dito kaya nakahinga ko ng maluwag.